Makalipas ang 5 taon, hindi pa rin nakakamit ang hustisya para sa mga biktima ng Maguindanao Massacre. Kaya naman plano ni Attorney Harry Roque at ng ilan sa kanyang mga estudyante sa UP College of Law na iakyat na ang kaso sa International Criminal Court. Narito ang report. November 23, 2009, naganap ang isa sa pinakamalagim na pamamaslang sa kasaysayan ng bansa, ang Ampatuan Massacre. 58 ang walang awang pinagbabaril at ibinaon sa lupa gamit ang backhoe. 32 sa kanila, mga miyembro ng media na magko-cover dapat sa paghahain ng Certificate of Candidacy ni Esmael Mangudadato bilang gobernador ng Maguindanao. Suspect sa pamamaslang ang kalaban niya sa politika na si Andal Ampatuan Jr. Isa sa mga biktima ang kinakasama ni Erlyn Umpad na si Macdelbert Ariola, cameraman ng UNTV. Kapapanganak pa lamang niya nung mangyari ang malagim na insidente. Hindi ko talaga matanggap kasi ang lit-lit pa ng anak. Sabi niya babalik siya. Hindi pa rin ako naniwala hanggang sa hindi pa dumating yung bangkay. Hindi mo pa rin mapaniwalaan kasi nakabalot siya. Hindi mo makikita yung mukha, yung picture lang ang makikita. Nung pinakita yung damit, doon ako naniwala na talaga na yun talaga. 5 taon matapos ang insidente, usad pagong pa rin ang kaso. Sa tala ng PNP, 70 mula sa 175 suspect ay hindi pa naaaresto. Dahil sa Maguindanao Massacre, nananatiling nasa top 5 ang Pilipinas sa listahan ng mga pinakamapanganib na lugar para sa mga mamamahayag. Dismayado ang prosekusyon sa gobyerno. Kaya naman si Attorney Harry Roque iaakyat na sa International Criminal Court at United Nations ang kaso sa tulong ng kanyang mga estudyante. My class in Public International Law is currently drafting a complaint for crimes against humanity against President Noynoy Aquino on the basis of superior responsibility because he has failed to investigate, prosecute, and punish the perpetrators of extralegal killings, particularly against journalists in this country. Ayon naman kay Professor David K., UN Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion, dapat muling maalala ng buong mundo ang Maguindanao Massacre. As we know, delay is one way in which governments sometimes avoid their obligations. So human rights law actually does require a speedy trial. Umabot na sa 5 taon, ayoko na sana yung anak ko pang makasaksi na yung sasama pa siya sa ganito, kami pa yung magpoprotesta ng gano'n na kukuha pa ng hustisya. Karapatang pantao ang malayang pamamahayag. Sa pamamagitan naman ng pamamahayag, lumalaya rin ang isang bayan. Pero tila ang naganap sa Maguindanao 5 taon nang nakakalipas ay isang sampal sa prinsipyong ito.